Ito talaga dapat ang fried rice. Kasi yung dough daw nila, sourdough, yung ginagamit. Aba nagbabatab ka, yan, papakita kita sa viewer. Oh my God. Yun ang maganda kasi dahil pinan-fry nila, may texture, may lutong, masarap. Naku, masisira ang diet mo dito sa Hong Kong. Hello! Halika, welcome to our room! Nandito kami sa Langham, Hong Kong. Come! Eto mo ng CR. Halika, pakita natin. Ay, ang ganda naman ng CR. Tsaka talbog, diptik. Ayan, para sa'yo yung bathtub. Kay Miss Dayan. Gusto ni Miss Dayan may bathtub. Eto yung room. Naku, mukhang matipid lang sa view. Kapit-bahay ang view mo. Pero okay lang, most of the time naman, nasa labas tayo. Ayan, so dito lang to sa may, ewan ko kung anong street to, basta dito sa may Tsim Sha Tsui area. So dito sa Langham, binuko kasi to online sa website nila. So may parang club room. So nanggaling kami doon kanina, nag-afternoon tea kami pagka-check-in. Ilalapag namin yung mga gamit tapos maglalakad-lakad lang kami. So bigla ang trip to Hong Kong, magfo-food trip lang kami, maglalakad-lakad sa mga malls and we'll see. Wala talagang plano. Hindi. Dapat yun naka-expose ka. Hindi, di habang nagbabatab ka, yan, papakita kita sa viewer. Oo nga, ano? Oo nga. Di bumili ka ng Mighty Band. Oh, ayan, may pa-welcome sila. Si Sharona siya. Nasaan? Si Sharona. Siya yung managing director dito. Si Sharona siya. As if namang, Kilala ko siya. kilala mo siya pero hindi ka niya kilala. Tsaka siya ang regional vice president for operations. Sa buong Asia. Kaya kami, close kami. Close ni kayo. Sharona. Hi, Sharona. Hello, Sharona siya. Hi. Oh, sige na, magre-refresh na kami. Anong feeling ng kama ng Langham? Maliit eh. Okay na. Pwede na. Malambot. Malambot. Tama lang sa akin to, pero pag sila, Teresa. Si Tere. Si Teresa. Si Erin. Sige, ayan. Sige Bye. guys, bye. So for our first meal, dito sa Hong Kong, nandito kami sa Tang Court. This is a 3-star or 3 Michelin star restaurant for the past 10 years. Hindi daw natatanggalan ng star, hindi daw nababawasan. Eto, may free appetizer. This is the salt and pepper abalone. Perfectly cooked naman yung abalone. And just salt and pepper, walang experiments. So, okay siya. So, abangan namin yung mga in-order namin. And by the way, dito lang po ito sa Langham Hotel, kung saan din po kami naka-check-in. Ito yung signature appetizer nila, yung Alaskan crab meat. Masarap pa. Talagang crab. Ito naman roasted goose. Yung plum sauce nila mukhang homemade. Sarap.
Tsaka malutong. In fairness yung steamed lapu-lapu, di ba? Sarap. Tsaka fresh, yung perfect yung pagkaluto. Fresh talaga, mukhang buhay nung in-steam. Masarap. Kaso lang, ito lang talaga yung comment ko. Nandito na lahat ng food, yung fried rice wala pa. And nakatatlong follow-up na kami sa fried rice. So far, yung food, mukhang deserve naman ng 3 stars, di ba? No? Talagang high quality. Oo, very fresh. Yun talaga yun eh. Yung parang sa La Bernardin, yung freshness of the ingredients. Lasang-lasa mo talaga and perfectly cooked. Yung fried rice lang. Tagal ng fried rice. Oo, tignan natin ha. Oo. Yes. Tsaka parang yung ratio ng server and to customer to tables medyo hindi, 'di ba? Medyo konti kasi first time na in a Michelin restaurant na we had to do follow-ups and first time din na nababakante yung teacup mo. Nagulat lang ako but otherwise, naman, okay naman yung experience. Kasi masarap kasi yung food. Oo, nabawi sa foods. Nabawi siya sa foods. Yes, so we're still waiting. Ito na po yung fried rice. Tignan natin, malay mo it's worth the wait. Ayan, silipin ay talagang lutong-luto. Yung walang tipak-tipak. And I can see na may mga buo-buong crabs. Ayan ang buo-buong crab meat. Masaya lang ako sa fried rice ha, so tignan natin. Crab. Pwedeng ipaglaban yung star na muntik ko nang ipatanggal. Charot. Hindi siya yung sasabihin mong may fireworks. Hindi yun eh. Ito talaga dapat ang fried rice. The standard of fried rice ng isang Chinese restaurant na babalik-balikan mo. Go na. Sarap. Perfect yung pagkaluto. Perfect ang balance ng mga ingredients. Yun talagang pinaghihintay ka. Kasi karapat dapat siyang hintayin. May cake. May K. May cake na magpaintay. Ang sarap. Hello! So, ito daw po ang mga best-seller nilang best-selling desserts. This is pineapple cake. But look, ang ganda ng presentation. Siyang pear. Korteng pear. This is goji berry, pudding? Or jelly, traditional Cantonese dessert. Egg tarts. And this is parang lava buchi. And this is also a pudding. Ay, ang init. O, di ba? Kung nasanay tayo sa mango sago, ito binake yung sago. Imagine mo yung mango sago na binake. Salted egg pala, sabi salted egg. Ito parang pag kinain mo siya, hindi mo alam kung dessert or Savory. Egg tarts. Best seller daw nila tong egg tarts. May natikman ako mas masarap. Pero ang maganda dito, fresh na fresh. Tsaka yung crust is very, very flaky. Pineapple cake, ito tigi-tigi sa tayo. Actually, itong pineapple cake ang pinaka nagustuhan ko sa lahat. Talaga. Kakaiba siya. Kasi normally, di ba, tingnan mo hindi siya nadudurog, oh. Di ba normally nadudurog yung bibilihin mo sa Taiwan na pineapple cake. But this one is firm, it's crisp, and they serve it warm. It's an experience. Ito yung
texture, flavor, temperature. Yun yung nagbibigay ng fireworks sa isang dessert or sa isang dish. And alam mo, ito pa yung free, di ba? Complimentary. Ito, sana isa lang ang in-order natin. I mean, alam mo yon, di ba sa bakery? Kaya tayo nagpo-pudding. Kasi isa-isa lang na-order. Best seller daw eh. Di ba sa bakery, kaya tayo nagpo-pudding, yung mga tirang tinapay. Ito, yung parang may natira kang sago, pinuding mo. Masarap siya. Pero kasi nakakabusog. Pero this one, masarap na masarap talaga. And just look at the effort na ginawa nila, no? Just to shape it into a pear. Diba? Anyway, we will enjoy our dessert. And overall, so after naming matikman lahat ng pagkain, including the dessert, deserve naman ng 3 stars. Babalik pa ba kami? Yes, pag bumalik ka sa Hong Kong, babalikan ko talaga yung fried rice. And syempre, curious ako sa iba nilang menu. Kasi 4 man tayo, so hindi natin mauubos. Hindi na, oo. Mag-order pa tayo ng Yes. ibang dish. So siguro, yung iba na lang. Yes. That not- Eto, akala ko chocolate, toothpick pala. Akala mo may libre. Akala ko, may chocolate. Toothpick. Ayan, no? Ang sarap, di ba? Pakita mo siya. Ang sarap. This is so good. Pwede ba itong ipalit na lang doon? Hindi, pag kayo kumain, ang complimentary kasi bibigyan din kayo nito. Masarap din naman to. Kaso lang, yun talaga is, kumbaga, nag-stand out. We'll enjoy. Good night. Good morning, Hong Kong! For breakfast, eggs royale. Ang nakalagay sa kanya ay smoked salmon. And it's perfectly cooked. And look, mananamantala tayo kasi ang butter nila ay Birdie Isney. One of the best butter. Ito yung kinikwento ko sa inyo. Nasa Intercontinental Paris, ganito yung butter na ginagamit nila for their breads. Ayan, maganda yung selection dito sa lounge. Ang sarap ng eggs royale. Lasang royalty. Ayan po, we will enjoy our first breakfast in Hong Kong tapos maglalakad-lakad lang po kami. Pila balde tayo dito sa bake house. Hindi ko pa natatry ito, pero palagi kong nakikita sa aking mga kaibigan on IG na nagpupunta sila dito, bumibili sila ng egg tarts. So, syempre, hindi tayo magpapahuli. And maikli pa daw tong pilang to kasi normally, mga 30 to 40 minutes ang wait time. It's 10 to 11 in the morning. So ayan, pumila tayo at subukan natin. So 12 o'clock daw magkakaroon. So babalik na lang tayo. Dapat kasi maaga. Yung bang opening, nandito ka na. O-order ka, tapos babalik ka ng 12. Magla-lunch tayo sa kabila sa Central. Naiintindihan ko sila kasi yung bibingka natin ganyan Minsan dadating ka, tapos nakasalang pa lang. So maglakad-lakad na lang tayo dito sa May Nathan Road.
Mga relo. Pero ako kasi, bibigyan ko kayo ng tip kapag bibili kayo ng mga luxury watches. Maghintay po talaga kayo sa boutique. 'Di ba? That's what I do. We wait patiently. Talagang kailangan ng pasensya. Kasi pag bumili ka ng dun sa mga resellers, sobrang mahal. Pero kung gustong-gusto mo na, eh di bumili ka pa din sa resellers. Nasa sayo yun. Chiyong Henki Shanghai Pan-Fried Buns. Nakita ko lang doon. May mga kumakain, nakatayo sila while eating this. So, ito daw ay nabigyan ng Bib Michelin. So, yun yung para mga Michelin na binibigay, Michelin star na binibigay sa mga small eateries. Tikman natin, di ba? Ayan na. Ay, ang init. So, lagyan natin ng vinegar. Tapos, kumuha tayo ng chopsticks and then may upuan dun sa labas. Tikman natin. Pakita muna natin ang loob. Ay, parang Xiaolong Bao. Oh, di ba? Yung moist sa loob. Oo, may sabaw. Natatakot ako, baka ang init eh. Parang Xiaolong Bao, pero yung dough niya is parang siopaw na hindi pinaalsa. Ayan o, tingnan mo. Yun ang maganda kasi dahil pinan-fry nila, may texture, may lutong, masarap. Naku, masisira ang diet mo dito sa Hong Kong. Pwede itong pang-breakfast or pag nagugutom ka habang naglalakad-lakad. Napaka-straightforward ng lasa. Hindi complicated. As in, it's pan-fried buns, pork buns, yun. And siguro, if you want more flavors, tikman mo yung, ayan, meron silang with crab roe, meron silang spicy. Ang init, di ba? Ano nga, parang may sabaw sa loob. Hinigupin mo nga daw may sabaw. Sige, higupin mo. Nasarapan ka. Very natural, di ba? Parang pinatay. Oo. Parang feeling mo pag lumamig, iba na yung experience, hindi na siya ganun kasarap. Sausaw mo sa vinegar. Sabi ba, lalagyan ng luya? Nakikita ko, walang sinabi. Hindi naman kami magkaintindihan pero nakikita ko yung mga bumibili. Yeah, enjoy! Hello! So, nandito tayo sa Hong Kong Island. Kasi si Miss Diane, meron siyang na-discover. Nakita mo lang sa Instagram ba? Sa TikTok na restaurant. This is called Lanzhou Halal Restaurant. So, this is not Cantonese food. Parang Northern Chinese food daw ito. And ang kanilang specialty ay hand-pulled noodles. So, subukan natin o order kami. Papakita namin sa inyo maya-maya. Chilled okra. Kasi mainit. Sarap. Tikman natin kung masarap ang milk. Sarap. Tignan natin yung crayfish. Sarap. Uy, malaman ha. Oh, tingnan mo. Maliit siya. Tsaka perfect ang pagkaluto. Fish. Yung fish, malaman. Parang paksiw. So, maganda dito yung pag nagsasawa ka na sa yung mga Cantonese food. Sarap ng century egg. Tikman natin.
Dito sila sikat sa hand-pulled noodles. Man natin. Al dente. Parang fresh pasta. Pero, may pero ha. Yung ganitong klaseng Chinese food, medyo yung iba hindi kilala, 'di ba? Hindi familiar sa ganito. So kung bago ka sa mga ganyan, kailangan ewan ko ha, siguro yung iba may adjustment period. Yung hindi basta-bastang saswak sa panlasa mo, pero masarap siya. Sauerkraut fish na. Sauerkraut fish. So it's healthy, 'di ba? Kasi may fermentation. Ayan, so we will enjoy. Ayan, nakapila na ulit tayo. May stock na daw ng egg tarts. Kanina kasi pumila kami. Tapos, biglang sinabi, wala daw naubusan ng stock. So, pwedeng o-order tapos pick up ng 12 noon. Napansin ko, puro bata ang nakapila. So malamang napanood sa... Baka sikat to sa TikTok. Ako din nakikita ko lang sa Instagram to. Kasi yung dough daw nila, sourdough, yung ginagamit. So malasa yon because of the fermentation. Ay, malapit. Mas mabilis pala paghapon. Ang pila, balde. Ite-take out lang natin tapos sa hotel na natin kainin mamaya. Ayan, so hindi lang pala egg tarts ang tinda. Ibili natin si nanay ng donut, tsaka scone, isang scone. We'll get 6 egg tarts. Yeah. Ang bilis na mga pangyayari doon, di ba? Dapat naman talaga bilang respeto doon sa ibang nakapila. Siyempre, magandang i-enjoy mo din, pero bilis-bilisan mo. Yun, so, ayan, mamaya na natin tikman to sa hotel. We are back at the hotel and nandito kami sa lounge for evening cocktail. So kumain ako. Look at the spread. Ang bongga, diba? From smoked salmon to cheeses to desserts. May mga hot dishes din sila. So masarap tumambay dito. Yung pag napagod ka ng paglalakad all day sa Hong Kong, mag-relax ka muna dito, appetizer before you get dinner outside. And ito, nilantakan na nila Dayan. Ako titikman ko na. This is the famous sourdough egg tarts ng Bakehouse. Ito kalahati lang. So appearance-wise, maganda siya. Makikita mo talaga well-crusted. Nag-brown talaga yung labas ng tart. And malinamnam talaga yung crust niya. Malinamnam yung crust. Kasi nga sourdough. So because of the fermentation, mas lumilinamnam yung lasa. Very smooth and malalasahan mo talaga na they used high quality cream. So karapat dapat lang pilahan. So when you are in Hong Kong, huwag mong papalagpasin to. Masarap. And pag bibili ka, they limit 30 pieces per customer. Kasi nga hino-hoard eh. And yung timing, talagang tsempuhan yung timing eh. Kasi nagpunta kami ng umaga, na sold out, that was 11 a.m. Bumalik kami after lunch, mga 3 p.m. Surprisingly, maluwag yung pila and maraming stock. Pero hindi ko magagaranti na ganyan yung time of availability. Siguro, depende sa araw, depende sa season. But nonetheless, pag nandito ka, subukan mo. Pag may siya. Yes, pag may chance. Kasi talagang masarap siya. Yung ibang products ba? Kailan pa yung Nagustuhan niya yung Ay, nagustuhan niya yung scones. Oo, yung Okay. scones masarap. If we have the chance, on Wednesday, bibili tayo para pasalubong kay Bambi tsaka kay Kiara. Pwede naman sa kanila yung egg tarts, di ba? Okay.
Para makatikim naman sila bang. Yes. Tsaka si Kiara. Diba? Pero ang totoo niya, tayo din ang lalafukon. Okay. So we're going to enjoy our evening cocktails and egg tarts. Take care, likewise, take care. Hello, good morning. Nandito tayo sa Marks and Spencer, malapit lang sa hotel. Marks and Spencer Food. Nakakatuwa dito. Parang isang mini grocery yung food section. Para kang nasa UK. 'Di ba? Kasi nga 'di ba, dating British colony ang Hong Kong. So baka kaya yung Marks and Spencer dito, no? Yung very extensive. Hindi kasi sa atin medyo maliit yung food section. Dito may whole coffee beans. Tapos ang daming halika ang daming mga kung ano-ano, nakakatuwa. Para kang nasa Trader Joe's. 'Di ba? Parang nasa Trader Joe's. Nakaka-excite. Ready to eat, na alam mong maski papano, yung quality niya is maganda. Yung ako po, bumibili ko nitong frozen croissants. Ayan bumibili ko niyan sa Central Square, sa Marks and Spencer sa Central Square sa BGC. Ready to bake po yan. Itoto mo lang saglit tapos ibe-bake mo. Kung gusto mo ng may freshly made croissants, pero tinatamad kang gumawa. May mga soup. Tapos ito kung gusto mong magpa-cheese and wine, naka-ready na. 'Di ba? Kasi isang magandang gawin din is yung kumuha ka ng serviced apartment or Airbnb. Tapos, 'di ba, experience mo yung grocery life. Hindi kasi yun ang yung isa sa mga gusto kong gawin in the near future, yung sa serviced apartment. Tapos matagal-tagal ka doon, yung magluluto ka. Pero kasi pag mga 5 days ka lang, talagang sa hotel ka titira kasi yung mabilisan. Eto, pasalubungan natin si Erin tsaka si Teresa. Cocoa butter, cocoa mass, salt, emulsifier, lecithins. Pag una sa ingredients list, yung cocoa butter, cocoa mass, ibig sabihin nun, gumamit sila ng pure chocolate. So, hindi tayo mapapahiya sa pagbibigyan natin. Dahil, pag tunay na kaibigan ang pagbibigyan mo, masarap o hindi masarap yung ibibigay mo, hindi ka na mapapahiya. Ganun yun. Pag tunay na kaibigan, wala na yung best foot forward. Kahit, nga English nung mabaho yung paa? Stinky. Stinky foot. Hindi ba athlete's foot? Tapos magbabayad na po ako, balik tayo sa hotel, sunduin natin si Nanay tsaka si Rosette kasi meron tayong lunch reservation. Ayan! So, ang lunch natin dito sa Mott, mukhang masarap. Wow! Ito yung skin daw muna. Oh my God! Parang lechon. Tapos ito, pag binalot mo daw, tapos lalagyan mo nito, cucumber. Tapos yung kanilang hoisin. Ito, ibabalot mo ng wrapper. Ang nipis ng wrapper nila.
Kasi normally, di ba, yung makapal yung wrapper. Ito yung gusto kong tikman na barbecued pork, char siu. Kasi may kinainan kami kagabi. Hindi tayo happy. Kaya hindi na po namin sinama sa vlog. Royalty. Di ba? Yun ang lasa ng etong hakaw. Lagyan daw nitong spicy. Hakaw. Ito kasi talaga yung specialty nila. Sichuan dumplings, patikim. Ang sarap. Ang sarap, di ba? Parang duck na may lechon, na may chicharon. Very fresh. Maski yung sauce nila, talagang royalty. Ito yung dessert, guava soup daw to. Very natural. Yung pagka-natural lang, parang hindi na nila nilagyan ng sweetener. Ako, mas gusto ko yung mas matamis. Pero as it is, masarap naman siya. Yung chocolate xiaolongbao. Ang bongga. Di ba normally xiaolongbao mainit? Ano laman sa loob? Ito malamig. Dessert eh. Ito perfect yung sweetness. Perfect yung texture. May fireworks to. Temperature, texture, flavor. Ang sarap. Ang sarap. Alam mo, magaling yung pastry chef nila. Kung ako yung tatanungin mo, food, service, ambience, dapat ito may 3 stars. Etong dalawang to, gustong-gusto ko. Ito, okay lang. Pero abangan mo, may kakainan pa tayong isa mamayang gabi. Iba-iba naman kasi eh. Kasi parang this restaurant, tong Mot 32, ang specialty nila, yung mga roasted items. Yun namang kinainan nating tangkort the other night. Cantonese naman yun. So, pero so far, ito nga yung, di ba, yung ambience, service, food, ito yung nasa kanya na lahat. Kaya kwento namin yung sa CR Ano yung kanina. kwento niyo sa CR? Napaka-excellent ng service. Sa CR. Talo pa ang hotel. Bakit? May maintenance sa loob ng CR. Attendance. Pagbubuksan ka ng pinto, Tapos bago kami pinapasok dun sa CR. Pinatkapan ka mo. Hindi. Chinek niya muna kung malinis. Tapos tinapakan yung basurahan, yung mga tissue. No? O, nung nakita malinis na, Hindi kayo pinapasok. hindi, tsaka lang kami pinapasok doon. tapos maghuhugas ng kamay. Nakaabang na, may inaabot sa iyo yung toilet. Ang tissue, pamunas ng kamay. Napakaganda ng service. And it- Excellent. So kayong dalawa pa, kayong mag-ina, babalik pa kayo dito. Kasi maraming other dishes. Meron pa silang mga fish, may lobsters. Babalik. Kung sa babalik. Okay. Babalik-balikan talaga. Babalik-balikan. Opo. Hi, we're going to enjoy our dessert. For our last dinner, nandito kami sa Hutong. Makikita mo yung view. Sobrang ganda. Ang hindi ko lang gusto dito, ang dilim. Pero yun daw po ay for you to appreciate the beautiful Hong Kong skyline. So dahil medyo madilim, ipapakita ko na lang po sa inyo yung mga in-order namin. Basically, yung mga specialties po yan. Yung spicy, crispy soft shell crab, boneless lamb, meron tayong fish in salted egg broth, meron tayong fried rice, meron din tayong bamboo shoot. So we're going to enjoy our dinner. Grabe po yung sili, itatapon lang ba nila to after? Hindi ka kainin niya ni Miss Diana. Tikman mo kasi iba yung sili
Maanghang yung sili. Ah, Oo, masarap naman. Perfectly seasoned yung soft shell crab. pag may kanin, kaya na yan. Kasi medyo maanghang and malasa, so kailangan may kanin. Patikim nga nitong lamb, specialty daw tong lamb. Ay, ang sarap. Ang lambot and malutong. Ay, so far masarap naman lahat. Kuha na kasi lalamig yung soup. Pero very clean naman yung lasa nung sabaw. And yung fried rice, napakaanghang pero masarap. Ito lang soft shell crab, yung parang wala, ordinary lang, pero okay din naman, masarap din. Uy, ang sarap nung bamboo shoot. Masarap. Northern Chinese cuisine daw po ito. Ayan, nagde-dessert tayo. So, ito yung mga desserts. And by the way, hindi nila bigay ito ha. In-order ko din to. Isa to sa mga in-order kong desserts. Sinulatan lang nila ng congratulations. Kasi hirap na hirap pong kumuha ng table dito with this view. So, syempre, nagtatanong, are you celebrating something? Binanggit namin yung celebration ng graduation ni Miss Dayan. Kasi graduate na siya this month. Next week. Doctor of Nutrition. Congratulations. Ayan, so let's eat our dessert. Masarap dito. Kung gusto mo ng break from Cantonese cuisine, Northern Chinese cuisine, medyo maanghang, pero masarap. So make sure to visit here pag nasa Hong Kong. Ayan na! Lahat talaga ng bakasyon, short or long, ay kailangan matapos. Tomorrow, back to work na tayo. Actually, tonight, pag uwi ko, back to work dahil may shoot na ako bukas. May collab ako bukas and excited ako doon. So, thank you for joining us again dito sa ating Hong Kong food trip. Kahit nabiglaan, sana ay nag-enjoy kayo as much as we did. So, thank you and see you again soon. Check out na kami maya-maya pero maglalakad-lakad muna kami, punta sa drugstore, bili ng kung anik-anik. Pero kasi 11 na and 12:30 po ang check out. So, bye Hong Kong!